Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius mula August 25 to 31, 2020 po? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Yung reading na lalabas ngayon, eh hindi ko alam kung anong magiging result. Kung positive ba o negative. Depende sa lalabas na cards, okay? Pero hindi ako makaka-assure na palaging positive yung lalabas. Kasi nga random. Okay? Didepende tayo sa card. Saka sa intuition ko. Kasi iba-iba naman tayo ng intuition. So, ano to? So, sa case na to, makikipagbati yung babae. Babae yung makikipagbati. Kahit na nakaganon siya, no? Diba? Ang weird. Kasi katabi siya nito eh. So, siya yung makikipagbati. Kaya lang kasi pag bumaliktad to, parang may masamang motibo yung babae sa pakikipag-ayos. Ito parang hindi ko feel na sincere yung kanyang motibo sa pakikipag-ayos. Kasi may the devil tayo, oh. Katabi lang sila. So, toxic pa rin yung energy niya. Kung makipagbati siya, hindi siya nagbago o toxic pa rin siya. Sa madaling salita. So, parang makilala nyo kung sino ba to. Kasi, pwedeng babae o lalaki yung tamaan ng reading na to, diba? May nakaaway eh. Yung iba sa inyo, babae. So, anong pinagawa yan? Para malaman nyo kung para sa inyo ba to o hindi. Pera. Kung nag-away sa pera, sa utang o babayarin, basta pera ang pinagawayan, ayan, baka makipag-ayos yung nakaaway ng iba sa inyo, babae. Sasabihin niya, magbayad na daw siya ng utang o ibabalik niya yung ninakaw niyang pera, ewan ko, basta pera yung pinagawayan dito. Kung makipag-ayos yan, hindi siya sincere. So, madaling salita, hindi na siya mapagkakatiwalaan. Maganda ko ibalik niya, di ba? Yung ninakaw kung sakali. Na gano'n ang problema. Pag binalik niya yung pera, wag niyo na siyang pagkatiwalaan ulit. Kung boss kayo, sibakin niyo na. Ngayon, kung utang, di maganda nga na nakabayad na siya ng utang. Pero next time, wag na pautangin, diba? So, yun ang dating sa akin. Utang, pera, ang ugat ng problema dito na nakaaway ng iba sa inyo. Babae. Yun mismo makikipag-ayos yung nakaaway ng iba sa inyo. Sagittarius to, remember? Baka malimutan ko. Sagittarius. Ay, nakalimutan ko i-clarify kung sino to.
So, sino to? Virgo. Virgo ulit. Dalawang card, parehong Virgo. So, Virgo, babae, ang nakaaway ng iba sa inyo. Virgo na babae. Dahil sa utang, pera in general. Ito, ano naman to? Promotion o good news kung nag-apply. Mukhang tanggap na. New job. Ano to? Collaboration, partnership, pwede. Sabihin natin nag-loan. Oh, granted. Pwede rin. Granted ang loan. Pero yung loan, probably business loan. Parang ganun. Parang gagamitin sa business. Hindi siya yung salary loan. Parang loan sa bangko, malaking halaga. Maglo-loan ng malaking halaga sa bangko para magtayo ng business. Ganun. Doon siya applicable. So, again, case to case basis ito. Pero actually, pwede rin naman itong may kinalaman sa love. Ay, no? Business and love. So, depende sa kung anong case ng iba sa inyo. Sabihin natin wala naman silang business eh. Pero relasyon meron. Nag-away sila ng jowa niya. Reconciliation posible oh. Sabihin natin wala naman siya ka-relasyon. Pero may crush siya. Tapos nagkakausap naman sila. Kaya lang po some reason biglang nawala yung connection. Magbabalik pa yon. Okay? Magbabalik pa yung connection kung gano'n ang case. Confession ng feelings. Pwede rin. Kasi ano to eh, parang positive prediction sa love at career. In general, ay, ano to? May snake tayo. Nabahala naman ako dito. Ring tapos snake. Kaloka oh. Excuse me. Well, actually, hindi pa to mangyayari. Ngayong week. Mga September onwards to mangyayari. Kasi ring, para tong wedding ring eh. Snake. Kasi kahit saan naman, di ba? Usually, nare-represent ng snake ang danger o third party. Kaloka naman. Pero syempre, kailangan namang lahat ay tamaan ng wedding na to. Hindi. Kaya maglalagay tayo dito ng clue para makapag-ingat yung iba sa inyo, ha? Pero again, dito ngayong week mangyayari, mga September or onwards pa to. So, sino yung possible partner ng Sagittarius na pwedeng magkaroon ng third party? O baka kayo mismo to, kasi pwede rin vice versa eh. So again, masasabak sa third party situation ang Sagittarius. Whether kayo mismo to o yung partner nyo, basta magkakaroon ng third party. So sino yung partner? Para malaman nyo kung tatamaan ba kayo ng reading na to o hindi. Partner ng Sagittarius, Taurus, Libra.
Ito ang huling deck. Communicate, compromise, forgive, work it out. So, ibig sabihin, may makikipag-ayos sa iba sa inyo, oh. Katulad nga ng sabi ko dito, oh, compromise to, oh. O, diba? Compromise. Compromise, forgive, work it out. Doon sa unang reading, may makikipagbati, diba? Ito rin yun, oh. Pero, hindi na nga mapagkakatiwalaan. Lalo't baliktad pa tong babaeng to. Okay lang kung ganito. Eh, pag ganito, parang alinlangan ako. Pwede naman yun, makipagbati ka, tapos huwag mo na pabalikin sa buhay mo. Pwede naman yun, forgive and forget, diba? Dun to papasok sa forgive and forget. Dun sa third party, di ko masabi. Kung tatama ba to doon? Kasi hindi pa naman to September eh. Mangyayari sa iba sa inyo. Sabi ko nga September onwards. So probably ito at ito ay isa lang. Itong dalawa. Oh, pregnancy. Someone is expecting. May buntis daw. Pwedeng kayo to? Mabubuntis? O buntis na, hindi nyo alam. Yung iba sa inyo. Oh, ito yung someone na malapit sa inyo. Hindi nila alam, buntis na sila. O pwedeng sinisecret nila yung pregnancy. Pwede rin. Basta, ang energy dito ay about pregnancy. Whether kayo mismo to o someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo, mababalitaan nyo buntis o sinisikreto ang kanilang pagbubuntis. O pwede rin naman baka manganak na, diba? Kung hindi to buntis, manganganak na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Paul.